Sabi nila, ang gurong tagapayo sa kanilang klase ay hindi pangkaraniwan. Tila isang krimen na nababalot ng misteryo. Nagtaasan ang lahat ng balahibo sa katawan ni Juris nang makapasok siya sa school nila ng araw na yun. Kabadong-kabado siya. Sobrang bigat rin ang pakiramdam niya. Wala naman siyang sakit pero parang lalagnatin siya dahil sa kakaibang nararamdaman niya. Hinawakan niya ang kanyang noo para alamin kung mainit siya, pero hindi naman. Nakakapagtaka. Ano kayang dahilan ng lahat ng ito? Natigilan siya sa iniisip niya nang dumaan sa gilid niya ang guro nilang si Teacher Arabel, o mas kilala sa tawag na Teacher Ara. Nakangiti ito sa kanya. Isang ngiti na nakapagpataas lalo ng balahibo niya. Napalunok tuloy siya ng laway dahil doon. Bakit ba kasi kakaiba ang ngiting binibigay nito palagi sa kanila? Tanong niya. Kasabay nun ay ang pag-akyat ni Teacher Ara sa school building papunta sa klase nila. Nang tuluyan na itong makalayo, ay tsaka lang siya nakahinga ng maluwag. Takot na takot siya. Kahit ilang buwan na itong nasa school nila, ay hindi pa rin nawawala ang takot at kaba niya rito. Hindi talaga siya komportable sa gurong yun. Tahimik lang si Juris sa klase nila nang magsimula na. Nakaupo lang siya sa pinakasulok sa likod habang may nagtuturo sa harap. Hindi siya nakikinig. Kunwari lang na nakikinig siya para hindi siya mapansin ni Teacher Ara. Ganun rin ang ginagawa ng ibang kaklase niya. Alam na kasi ng mga ito ang totoong ugali ni Teacher Ara. Alam nila na kapag hindi sila nakinig sa klase, ay ipapatawag sila sa office at doon parurusahan. Hindi nila alam kung anong klaseng parusa yon. Pero base sa mga nakaranas na nun sa ibang klase, tila hindi ito maganda. Ang isa sa napapansin ni Juris sa mga naparusahan na ni Teacher Ara ay biglang nag-iiba ang ugali nila. Kung dati ay mga masayahin at palangiti sila, pero matapos ang parusa ay mga palaging nakasimangot at malungkot na. Wala na rin silang gana makihalubilo sa iba. Yun ay dahil kinukulit sila na sabihin kung ano yung parusa na binibigay ni Teacher Ara. Mabilis na lumipas ang oras. Natapos na ang ibang subject ni Juris. Nakapag-recess na rin siya. Sa ngayon ay huling subject na nila. Pagkatapos nito ay uwian na. Hindi na iwasang mapangiti ni Juris dahil sa wakas ay makakaalis na siya sa school nila. Kanina pa nangangati ang mga paa niya na umuwi dahil habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang kabang nararamdaman niya. Ang buong akala niya ay nawala na ito kanina, pero hindi pa rin pala. Magsisimula na sana ang huling subject nila nang biglang dumating si Teacher Ara at ipatawag siya. Nanlaki ang mga mata ni Juris nang marinig ang pangalan niya. Napako ang tingin ng lahat sa kanya. Yung tingin ng iba ay nag-aalala, habang ang iba naman ay masaya. Hindi niya alam kung bakit. Napakunot ang noon niya nang makitang nakangisi ang kaklase niyang si Ricky. May binubulong ito, ngunit hindi niya marinig. Nang dumaan siya sa pwesto nito, ay malinaw niyang narinig ang sinabi nito sa kanya. Mag-iingat ka. Bulong nito bago siya tuluyang makalabas ng klase nila. Magkasabay silang naglakad ni Teacher Ara papunta ng teacher's office. Habang hindi ito nakatingin sa kanya, ay pasimple niyang kinuha ang cellphone sa bulsa ng pantalon niya at binuksan ang recorder. Pinindot niya ang pulang buton doon.
bago niya ulit binulsa ang cellphone niya. Sakto namang pagkabulsa niya nito ay ang paglingon ni Teacher Ara. Noong una ay matalim ang tingin nito sa kanya. Maya-maya ay bigla itong ngumiti. Hindi naman niya napigilang kabahan ng husto dahil doon. Sa tuwing ngumingiti kasi ito ay lumalabas ang kakaiba nitong aura. Aura na hindi gugustuhin makita ng kahit na sino. Nang makarating sila sa office, ay hinawakan siya ni Teacher Ara sa balikat bago binuksan ang pinto. Pagkapasok nila sa loob, ay agad na nilak nito ang pinto at pinaupo siya sa isang upuan. Nang makaupo doon, ay nakaramdam siya ng kakaiba. Parang may iba pa silang kasama. Mula sa likod niya, isang lalaki ang lumabas mula sa puting kurtina at tinali ang katawan niya sa upuan. Hindi siya agad nakasigaw dahil may nagpasok ng panyo sa loob ng bibig niya at tinape pa ito. Sinubukang makawalan ni Juris mula sa pagkakatali niya. Pero masyado itong mahigpit, kaya sumuko na lang siya. Tumingin na lang siya ng diretso kay Teacher Ara. Pinagpawisan siya ng matindi nang mag-iba ang anyo nito sa harapan niya. Bigla itong naging itim na ibon o uwak. Hindi makapaniwala si Juris sa nakita at natuklasan niya. Hindi niya akalaing isang aswang pala si Teacher Ara. Ngayon, malinaw na sa kanya kung bakit takot na takot ang mga estudyanteng pinapatawag rito. Pero teka, sandali. Hindi pa alam ni Juris ang dahilan ng pagpapatawag sa kanya. Sa pagkakaalam niya, wala naman siyang ginawa na hindi magugustuhan ni Teacher Ara. Ilang sandali pa, nabigla siya nang lumipad ang itim na ibon palapit sa kanya. Dumapo ito sa balikat niya. Takot na takot si Juris ng mga sandaling yun. Dumoble, trumiple pa yun, nang dalawang lalaki mula sa likod niya ang lumitaw. Si Mr. Galvez at Mr. Trinidad. Puro dugo ang mga bibig nito. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya ito inasahan. Hindi niya akalaing aswang rin ang dalawang guro na yun. Napaisip tuloy si Juris. Hindi kaya marami pang aswang sa school nila? Kung meron pa, sino-sino sila? Bakit sila nandito? At anong pakay ng mga ito sa kanya? Halos maluha na si Juris kakaisip ng mangyayari sa kanya. Nang mga oras na yun, tanggap na niyang doon na magtatapos ang buhay niya. Tanggap na niyang sa kamay ni Teacher Ara siya mamamatay. Napapikit na lang siya nang sandaling lapitan siya ni na Mr. Galvez. Ilang sandali pa, narinig niyang may nagbukas ng pinto. Pagdilat niya, nakita niya ang kaklase niyang si Ricky na may hawak na kutsilyo. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Ganun na lang ang gulat niya nang makitang saksakin nito sina Mr. Galvez ng paulit-ulit sa dibdib at leeg na siyang ikinamatay ng dalawa. Matapos yun ay hinanap nito si Teacher Ara. Ngunit hindi ito nakita ni Ricky. Pagkatanggal ng busal sa bibig ni Juris ay tsaka lang niya nasabi kay Ricky na si Teacher Ara ang uwak na lumipad palabas ng bintana kanina. Hindi man lang nagulat si Ricky dahil sa sinabi niya. Nagulat na lang siya nang hawakan siya sa kamay nito at ayaing umalis na sila sa school nila. Wala nang nagawa pa si Juris kung hindi ang sumama. Nakangiti silang tumakbo ni Ricky palabas ng school hanggang sa makalayo sila. Tumakbo lang sila ng tumakbo at hindi man lang napansin ni Juris na wala sila sa kalsada. Sa masukal na kagubatan sila nagpunta ni Ricky na siyang ikinataka niya. Nawala ang ngiti sa labi niya nang biglang ngumisi si Ricky at tumawa. Takang-taka naman si Juris
dahil sa ginawa ng kaklase niya. Ilang saglit pa, sinabi ni Ricky ang tunay na dahilan kung bakit siya nito niligtas kanina. Hindi ito para iligtas siya sa kamay ni Teacher Ara. Kung hindi dahil gusto ni Ricky na solo nitong makain siya. Wala nang ibang nagawa si Juris kung hindi ang sumigaw ng malakas nang sandaling mag-anyong bayawak si Ricky at sugurin siya. Katapusan na niya.